Kahit hindi ko maiwasan, ay talagang lumalabas talaga sa aking Facebook o sa YouTube on how our kababayan celebrated yung pagpasok ng bagong taon. And so, ang setting nito ay December 31. At sa bawat tingin ko, may countdown. 10, 9, 8, 7. At pagpapalapit na, nakita mo na yung mukha ng mga tao. At pagkatapos, Happy New Year! Lundagan silang lahat. Ganon din yung nakita ko sa apo ko eh. Iikutan, lundagan, Happy New Year! December 31 yun. Bali, January 1, early January 1. Happy po rin ba kayo? Ilang araw na ba? January 1, 2, 3, 4. Nung isang araw lamang, nasa Walter Mart kami sa grocery. Sabi ko kay Eve, sana ganito lagi ang araw ng Walter Mart. Konti tao. Sabi ko doon sa cashier, ano nangyari? Sir, wala na pong pera yung tao. Kaya wala nang pang grocery. And so I was assuming na yung Happy New Year ay hanggang December 31 at January 1 lamang, lalo na yung maraming mga inaanak at mga kinakatok at pinupuntahan kapag ka Pasko. Kung nakaligtas ka ng Pasko, hindi ka ligtas ng January 1. At kung kakapain mo yung iyong bulsa, you're looking forward sa iyong sweldong susunod para ma-replenish yung iyong gasto siguro. Well, this is what happy means. Ang sigawan ng Happy New Year ay, or Merry Christmas and Happy New Year sa season natin means you receive gifts, you unwrap gifts, tatanggap ka ng pera, di ba? At maaring, of course, you have ng extra, kaya you would go what? Road tripping, strolling. Ang iba ay ugali natin dito sa Pilipinas, may Metro Manila Film Festival pa rin ba ang tawag? O ganun pa rin. Natatandaan ko yung iba, pumupunta sa Rose Boulevard para manood nung mga, ewan ko, kung anong tawag doon. At pupuntahan nila, float parade, pupunta sila sa mga movie theaters dahil ito yung mga Filipino movies. And so, Happy New Year means you spend money, you perhaps you would experience family reunions, yung mga, lalo na yung mga hindi mo na nakita for so long at bigla kayong magkikita. And happy, perhaps, would just depend on the circumstances ng iyong naranasan. And ito yung tanong ko, paano pag nawala ng lahat yan? Naubos ng lahat, di ba? Yung Happy New Year, yung magkaaway, nagkakabati for a moment. Pagkatapos, pagka naalala mo na naman yung mga imperfections, wala na yung happy. Kaya, paano kapag naubos na yung ating pera, at and then suddenly, you found out that meron kang sakit na nakakatakot, or may nangyari sa iyong loved ones, would you still consider that happy? Pwede mo bang sabing, happy ang aking New Year? And when the season is over, the party is over, where is happiness? Bakit ko sinasabi ito? Because my text today is coming from the book of Philippians. And we know that ang central sa book of Philippians is not happiness, but it is joy. Kaya gusto kong i-contrast ang happiness sa joy. Kasi ang happiness ay nakasalalay kung masaya ang iyong kapaligiran. Wala kang problema sa family mo, wala kang problema sa asawa mo, wala kang problema sa anak mo, wala kang problema sa budget nyo, dahil
Ang iba ay hindi lamang 13th month, 14th month, 15th month, 16th, 17th month. Bah, ang haba nung iyong happy noon, ang budget mo. Ang point ko is, ang happiness, sabi ko nga kanina, would depend on circumstances kapag ka maganda. Ang circumstansya ng iyong buhay, masaya. Well, in the book of Philippians, sabi ko nga, ito ay sulat ni Pablo at it is only composed of four chapters, and yet these 4 chapters have 16 repeated na mga salita ng joy and rejoice. Pero ang kinalalagyan ni Apostle Paul, in fact, ang circumstansya ni Apostle Paul ay siya ay isang bilanggo. And yet, punong-puno ang sulat niya sa Philippians ng joy and rejoice. Kaya, ang joy is deeper, mas malalim ito, stronger, kaysa sa happiness. Because joy is the quiet, confident assurance of God's love. And it is also the confident assurance that God cares for us. At tayo ay kanyang inaalagaan sa bawat araw, anuman ang sirkumstansya ng ating buhay. At ito ang sulat ni Pablo sa Macedonian city na kanyang tinawag na the letter of Apostle Paul to the Philippians. Kaya masasabi natin na Philippians is a joyful book. Dahil nga punong-puno ito ng word na rejoicing or joy. Dito'y mababasa natin ang dedication ni Apostle Paul sa paglilingkod sa Panginoong Hesukristo. You know, even though Paul faced excruciating pain and poverty, alam mo si Pablo, naranasan niya yung sobrang kahirapan at naranasan din ni Apostol Pablo yung abundant wealth. Parehong extremes. Walang-wala at nung dumating ang mga love gifts at love offerings sa kanya, ay naranasan niya ang sobra naman sa pananalapi. And so, ang naging buhay at karanasan ni Pablo, everything in between na makita natin ay kanyang naranasan, pero nung walang-wala siya, nandun pa rin yung kanyang galak sa Panginoon. At nung sagana siya, ay naroon pa rin ang kanyang pagpapahayag na ang mahalaga sa kanya is to know Christ. Kaya't matututo tayo kay Apostle Paul that whatever the circumstances, anuman ang sirkumstansya na naging buhay na Apostol Pablo, ay naging kontento siya. Paul had learned to be content, finding real joy as he focused all of his attention and energy on knowing Christ Jesus. And, of course, in obeying God's will. Kaya, samahan niyo ako na ating basahin ang Philippians chapter 3. And I'm reading from ESV. Simula dito sa talatang 8, Philippians chapter 3, verses 8 to
14. Hear the word of the Lord. Indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. For His sake, I have suffered the loss of all things and count them as rubbish, in order that I may gain Christ and be found in Him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which comes through faith in Christ, the righteousness from God that depends on faith, that I may know Him and the power of His resurrection, and may share His sufferings, becoming like Him in His death, that by any means possible I may attain the resurrection from the dead. Not that I have already obtained this, or am already perfect, but I press on to make it my own, because Christ Jesus has made me His own. Brothers, I do not consider that I have made it my own, but one thing I do, forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead, I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. We thank you, Father, for giving us your word, giving us the freedom to worship you and to study your word. May we cherish your word, see the spiritual truths of the message that when Paul wrote this to the Philippians, though he is in prison and maybe awaiting for his death, and yet Paul was a man full of joy. Nawa makita namin, Panginoon, ang kadahilanan na kung bakit kahit ang sirkumstansya ni Apostol Pablo ay isang bilanggo, ngunit naroon at di makikita sa kanya ang pagiging mapait na Kristiyano, kundi ang Kristiyanong punong-puno ng kagalakan kahit na ang probidensya ng kanyang buhay ay nasa kabigatan. Makita namin nawa, Panginoon, ang dahilan kung bakit ganito ang buhay at pagpapahayag at sulat ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano na nasa Philippi sa ngalan ni Jesus. Amen. Well, one thing na makikita natin kay Apostle Paul, in fact, if we are going to read ng kaunti, no, doon sa simula sa verses 1 ng chapter 3, nandun yung kanyang warning sa mga Philippians. Tinawag niyang, look out for the dogs, dito sa verse 2. Look out for the evildoers. Look out for those who mutilate the flesh. At ang kanyang warning dito ay huwag kayong magpasilaw at magpaloko dito sa mga tinatawag niyang aso, evildoers, at tinawag din niyang itong those who mutilate the flesh. Ito yung mga Judaizers, ito yung mga religious Jews na sinasabi sa mga Philippian, para maging kompleto ang inyong kaligtasan, ay kinakailangan kayo ay magpatuli. Pero ang sinabi ni Pablo sa verse 3, we are the circumcision who worship by the Spirit of God and glory in Christ Jesus and put no confidence in the flesh. Ang totoo, kung merong isang tao na may pagmamalaki niya ang kanyang nakaraan, palagay ko, at ang kanyang pinagdaanan at ang kanyang pinag-aralan, ay walang tatalo kay Apostol Pablo. Kung ito ang gagamitin ni Apostle Paul. Kaya nga sa verse 4, though I myself have reason for confidence in the flesh also, yan yung sinabi niya, ito ang aking credentials. Circumcised on the 8th day of the people of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews as to the law. Ako'y purong Israelita. At hindi lamang puro, ako'y galing sa tribo ni Benjamin, ang bunso
no, na makikita natin sa tribo, sa 12 na tribo ni Israel o ni Jacob, at ang Benjamin or Benjamites, ang tribo ni Benjamin ay ang pumanig sa Judah na kung saan narito ang haring si David. Kaya kung may pagmamalaki lamang ang kanyang kinagisnan, although wala siyang kinalaman doon. Alam niyo, ba't wala siyang kinalaman? Wala naman siyang power na maging tribo ni Benjamin. Wala naman siyang kapangyarihan na siya'y tuliin dahil siya'y sanggol. 8 days old ang pagtutuli. So, wala siyang magagawa doon, kaya lamang sa sirkumstansya ng kanyang salinlahi, kakaiba siya. A Hebrew of Hebrews. At pagkatapos ang sabi niya, ay as to the law, a Pharisee. Hindi lamang siya isang ordinaryong Israelita o Hebreyo, siya'y isang Pariseo. At ang mga Pariseo ay talagang napakahigpit pagdating sa pagsunod ng batas ng Diyos. Dinagdagan pa nga nila ang batas ng Diyos. As to zeal, itong sabi niya, gusto niyo makita kung gaano totoong mananamba sa Diyos, as to zeal, a persecutor of the church. Totoo naman. Kaya nga siya pumunta ng Damasco para ipakulong ang mga sa kanyang paningin at pananaw ay mga false worshipers. Ngunit ang nakakagulat dito ay pagkatapos noon, ang sabi niya, as to righteousness under the law, wala akong kapintasan, blameless. Pero pagdating sa verse 7, but whatever gain I had, I counted as lost for the sake of Christ. At pagkatapos yung ating binasa sa verses 8 and following, yung kanyang credentials, ang lahat ng yun ay kanyang tinawag na basura. In fact, pag tinignan ninyo, ang Hebrew word talaga noon ay hindi basura. Ito ay isang mabaho na lumalabas sa ating katawan. At nagulat nga ako doon sa isang commentator na binasa ko, talagang literal na yun ang ginamit. Na sa, I think, ang King James, ang ginamit na word ay dung. At dito sa Hebrew ay hindi lamang dung, ano pa nga yun? Magaang pang salita yun. Pero ito yung point ni Pablo, yung pinagmamalaki niya ay isang dung. Hindi lamang isang basura o rubbish. Pero gusto kong makita natin kung paano ang estimation at pagkaunawa ni Apostle Paul sa kanya nung siya ay kinahabagan ng Diyos, nung siya ay naligtas, at nung siya ay hindi pa ligtas. Para maunawaan natin, siguro, kung kayo'y naka-experience na kayo'y nag-a-apply sa trabaho, ano ang nakalagay sa inyong CV? O ano nakalagay sa inyong resume? Lahat ng ilalagay nyo para pag binasa ito ng inyong employer o kung sino man ang susuri ng inyong application form ay hindi babagsak sa trash can kung hindi mapapalingon ang sumusuri ng iyong resume, ng iyong pinagdaanan. Kaya talagang ang paggawa ng resume, especially if you're applying for, sabihin na natin, one of the top 10 corporations sa bansa, lamang natin, ay hindi lang ito template na ginagaya mo na sunod. Iisipin mo talaga on how to call the attention ng magi-interview sa'yo. In other words, ang resume mo pa lamang ay pinapakita mo ng I am qualified. Kaya tanggapin niyo ako. Ganito ang sistema ng mundo. That you would present your pagkahaba-habang litanya na achievements that will put you ahead of the competition. Sabi ko nga, grab the employer's attention at get all the interviews na gusto mo and finally that you would land a job. Ganito ang
mundo. Ganito ang pinagdaanan ni Pablo na kanyang pinagmamalaki kung gagamitin niya ito, ang kanyang heritage at ang kanyang edukasyon at ang kanyang pamumuhay bilang talagang mahigpit na sundin ang batas o kautusan ni Moses. And yet, ito'y nagbago. Katunayan, nung sumulat si Pablo sa Galatians, sinabi niya na para sa kanya nung una ay tama lamang yung kanyang pagkagigil sa mga followers ng the way o followers ni Kristo kasi dahil siya ay a Hebrew of Hebrews, a Pharisee, dahil maliwanag sa mga Hebreyo at lalo na sa mga Pariseyo, sinumpa ang nakapako sa krus o sinumpa ang nakalagay sa puno. At yung term sa Deuteronomy na yon na curse, I am referring to Deuteronomy chapter 21, verse 33, na ito ang ginawa kay Jesus. That Jesus died by hanging on a tree. At sa mga Hebreyo, ito ay isang bagay na isang pagpapakita ng galit at puot ng Diyos dahil yan ay kriminal. Kaya para kay Apostol Pablo, ang kaniyang hinuhuli at ipakukulong ay ang mga followers ng isang kriminal. And one day, Paul had been changed nang kanyang natagpuan si risen Jesus at siya'y nabulag on his road to Damascus. Alam niyo ba, dahil doon sa kanyang encounter with Jesus Christ, yung kanyang pinagmamalaking resume, yung kanyang pinagmamalaking pinanggalingan, yung kanyang heritage, and yung personal attainment niya, lahat yun ay sabi niyang naging dung. It was not only useless, pero sabi ni Paul, it was dung. It's worst. At dito sa pag-aaral nating ito, si Pablo na isang blasphemer ni Kristo, persecutor ng mga disciples ni Kristo, at talagang napakagalit na mamamatay tao, matawag na natin ito dahil nung si Esteban ay hinatulan ng kamatayan, nandun si Pablo. At ito ay talagang kalaban, enemy ng mga Kristiyano. And yet, Paul received mercy. Siya'y kinahabagan ni Kristo. At makikita natin sa buhay ni Apostle Paul that he became an example of a disciple, a follower na may mahabang pasensya sa mga unbelievers. At ito ay isang napagandang patotoo of how amazing God's grace can be. Isang napakakilabot na tao, kinakatakutan ng church, and yet by the grace of God, Paul was a changed man. In Philippians chapter 3 verse 10, ito ang kanyang sinabi, that I may know Him. Alam niyo na, itong sinulat ito ni Apostle Paul, alam niyo ba kung ilang taon na ang nakalipas when he had an encounter with Christ doon sa road sa Damascus? Well, iba-iba ang sabi ng mga scholars, ang sabi ng iba ay 20 years, ang sabi ng iba ay 30 years. So I would say between 20 to 30 years ay nakilala niya na si Kristo. And yet, after 20 or 30 years,
ang sinasabi ni Paul ay ano? That I may know Him. That was 20 or 30 years ago. Gusto ko pa siyang makilala. At palagay ko naman, kung babasahin natin sa Book of Acts ang naging encounter ni Paul kay Christ, ay hindi natin kayang tapatan yung kanyang talagang commitment and devotion na talagang nandun agad-agad na siya ay nag-ibanghelyo. Siya ay pumunta sa kanyang mga fellow Jews at kanyang pinatotoo na si Kristo ang Diyos. Jesus is Lord. Kaya natatakot pa ang mga Hudyo sa kanya. Malagay ko, hindi pa natin nagawa yun. Ang bilis no, ng kanyang pagiging disciple ng Panginoon. Pero ito yung point na gusto kong makita natin. It had been 30 years since Paul had his encounter with Christ on the Damascus Road. Pero ano sa tingin nyo ang kanyang sinasabing that I may know Him? And then for 30 years, masasabi lamang natin that this is an expression of Paul's longing of heart that already knows Christ. Kilala niya na si Kristo for 20 to 30 years and then there is still the longing, yung kanyang nasa puso. At ang gusto niya ay lalo pa siyang maging intimate kay Christ. Now let me ask you this question. Ilang taon na ba tayong Christians? Meron ba tayong ganitong sinasabi ng pagpasok ng 2026? Oh, by the way, ito nga yung aking sermon, our goal. The goal, I hope na katulad ni Pablo ang ating ini-aim for 2026 at masabi natin, or even we could pray, I want to know you, Lord. I want to really know you, Lord. Kahit na 20 years na tayong Kristiyano. Si Pablo, kitang-kita natin na ang buhay niya ay Christ-centered. Meaning, nakita niyo kanina, to gain Christ. Yung to gain Christ ay lengguwahe yan ng kalakal. Kumita ako, di ba? Magkaroon ako ng gana. Pero ang kita ni Pablo ay hindi yung kitang mahabang maraming pera, kundi to gain Christ. To be found in Him. And to know Him. Paul is saying in different manners or in different ways that his focus is completely on Christ. At ang kanyang talagang emphasis o tinutumbok dito is his relationship with Christ. Meaning, ang lahat ay kumpara sa kay Kristo at ang lahat, ang iba ay madilim kumpara kay Kristo. At kung bakit sinabi ni Paul ito sa verse 8, kung makikita natin, indeed I count everything as loss. Hindi, sa context, ano ba ang sinasabi ni Apostle Paul na I count everything as loss? Ito ba yung kanyang tinutukoy na nung siya ay Hebreo at Hebreo? O nung siya ay Pariseo? O nung siya ay kasama na rin dito, nung siya ay na-born again, nung nagkaroon siya ng encounter kay Christ sa road of Damascus? Ang tingin ko lahat yon kasama sa aking pagkaunawa. I count everything as lost. Because, ang sabi ni Paul, because of the surpassing worth of knowing Christ.
Sino tong si Christ na ito? Remember, si Pablo ay isang Hudyo. Alam nila ang Christ. Christ sa mga Jew, sa Old Testament is Messiah. Ngayon, nilinaw niya kung sino si Christ. Nilinaw niya kung sino si Messiah. Ang sabi niya, si Jesus. Yun yung isinilang ng Birhen na si Maria. At ang tawag ni Pablo sa Christ is Jesus, my Lord. Siya ang Diyos. Kaya, para kay Pablo, ang mabigat sa kanya, yung gain kay Pablo is knowing Christ. Dahil ang kanyang sinabi dito sa verse 8 is the surpassing worth of knowing Christ Jesus, my Lord. Para kay Pablo, ang bawat hakbang ng kanyang buhay is to know Christ. Hanggang sa dumating yung kanyang huling hininga at kamatayan na makita niyang mukhaan ang Panginoon. Ang layunin ng aking sermon ay encourage kayo, iangat kayo na ito ang ating aim, ito ang ating goal. Hindi yung ang goal ko ay tumaas ng 30% ang sweldo ko. Ma-promote ako ng isa pang hakbang sa corporate ladder. O kaya ay makilala ako at galangin ako, di ba? At mapayapa ang aming pamilya, ang aming tahanan. Hindi na kami mag-away ng aming kapitbahay. Kay Pablo, ito yung kanyang goal. To know Christ. At piniliwanag ni Pablo ang kanyang ano yung gusto niyang makilala. The meaning of knowing Christ ay merong two objects of knowledge. To know the power of His resurrection and participation in His sufferings. Napansin ninyo na isa lamang ang article. There is only one definite article dito. Pinagsama ni Apostle Paul ang the power and participation. Kumbaga, ito ay isang single entity lamang. Knowing the power of His resurrection and participation in His sufferings. Meaning, these two, no, yung power of Christ's resurrection and participation in His sufferings ay hindi pwedeng paghiwalayin. These two are inseparable. At ito ay ang kanyang nais na maranasan ng pagkakilala niya kay Kristo. Meaning, it is impossible to know the power of Christ's resurrection without participating in Christ's sufferings. Hindi mo pwedeng paghiwalayin. The unity of these two aspects of the knowledge of Christ ay, para kay Pablo, ito ay maaaring matawag natin contemporaneous. Meaning, knowing participation in His sufferings is the present experience of Paul. Diba? Si Pablo ay talagang sa ministeryo niya, ay kasama niya, sabi nga niya, I carry the marks of Christ. Ang mga marka ni Kristo ay nasa aking katawan. Meaning, bahagi ito ng pagiging alagad ng Panginoon. Ngayon, hindi lamang to si Pablo. Of course, yung pinagdaanan ni Pablo, yung kanyang ministeryo, ay talagang mabigat. Pero di ba ano sinabi ni Christ? Gusto ba niyo sumunod sa akin? You want to follow me? Ano yung una-una sinabi ni Kristo? Deny yourself. Pangalawa, pick up your cross. Then follow me.
Ang akala kasi ng iba, kapag ikaw ay na-born again, ang lahat ng buhay mo ay magiging malinis ang daan at free-flowing ka at walang problema. Deny yourself, hindi ikaw ang laging tama at hindi ikaw ang laging bida at hindi ikaw ang laging masusunod. Kundi ang masusunod ay ang Diyos. Hindi na ikaw. And then pick up the cross. Marami tayong pagdadaanan na mga challenges. Tingnan niyo itong dalawang aspeto na ito na sinasabi kong contemporaneous. Since knowing participation in His sufferings, ito yung present experience ni Pablo, then knowing the power of Christ's resurrection takes place in the present context of sufferings. Anong ibig kong sabihin? Ang ibig kong sabihin, knowing the power of Christ's resurrection provides the incentive and strength to participate in the sufferings of Christ. Kung bakit nagpapatuloy si Pablo, kahit na siya ay napakaraming sufferings na pinagdadaanan, ay dahil ang kakambal nun ay the power of Christ's resurrection. At si Pablo ay umaamin na hindi pa niya narating, hindi pa siya perfect. Although 20 to 30 years na siyang apostol, pero sabi niya, brothers, in verse 13, I do not consider that I have made it my own. But one thing I do, forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead. Dito sa sulat ni Pablo, ito'y hindi niya sabing, I'm good. Diba? I'm perfect. And yet, ang point ni Pablo rito ay he has not yet attained, tingnan niyo ito, 20 to 30 years. Nakaharap na niya si Kristo. Nakaakit na siya sa third heavens. Alam ba niyo yun? Siya yung taong yun na nakaakit na sa third heavens. At apostol ni Kristo. And yet, he has not yet attained the knowledge of Christ that he desires. Paul has one goal. Paul has only one goal. Kasi, bakit ko sinabing has only one goal? Dahil sinabi niya ay, one thing I do. Yun lamang ang kanyang sinabi. One thing I do. Sa verse 13, brothers, I do not consider that I have made it my own, but one thing I do. Ibig sabihin, isa lang ang goal niya. And the highest priority in his life ay ang full attention and total concentration kay Kristo. Ano man ang dumaan sa buhay niya, ito man ay nakakatakot na sirkumstansya o ito man ay napakagandang balita para sa kanyang pamumuhay sa mundong ito, lahat kay Pablo, second honor lang yan. Ang first honor niya, para kay Pablo, all his thoughts, all his emotions and decisions are focused on this one thing I do, yung fixed point. At dito sa kanyang pagsusulat, ay meron siyang dinagdag na pagliwanag nitong kanyang one thing, this one goal na ito. Ang sabi niya sa verse 13, one thing I do, forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead. Two parallel clauses. Forgetting what is behind and straining toward what is ahead. So meron siyang nasa likuran at meron siyang nasa harapan.
At dito sa kanyang pagpapaliwanag na ito, ang kanyang portrayal o pagsasalarawan ay isang mananakbo, isang runner. Kung nakakapanood tayo ng yung mga 400-meter dash, yung ano, hindi ko alam, yung sa oval, na nakikita niyo yung mga runners sa competition, at wala akong nakitang runner na tumatakbong tingin sa likod, madadapa ka niyan. Ang pinakikita niya rito ay napapanood natin ito. So noon pa man, yun na yung training ng mga runners. Runners who refuse to look back over his shoulders. Ang runner, isa lamang ang direksyon, one thing, one focus, but keeps straining every fiber of his being forward toward the goal, the finish line. Yun ang runner. Kahit na siya ay nasa unang-una na, hindi siya tumitingin sa likod para masukat niya kung gaano na siya kalayo sa pangalawa o sa mga nasa likuran niya. Hindi sinasabi ni Pablo na nakalimutan na niya ang mga nakaraan. Yung forgetting, baka minsan forgetting what lies behind. Sabi ko nga, mas nakikita ko na ang reference dito ni Apostle Paul, forgetting what lies behind, ay hindi lamang yung kanyang buhay as an unbeliever and as a Hebrew of Hebrews na isang Pariseo, kundi yung kanyang 20 to 30 years as an apostle. So, Kristiyano na siya, apostol na siya, marami na siyang accomplishments para sa Panginoon. And yet, ang sinasabi ni Apostle Paul, kahit na ganito nakahaba ang kaniyang mga nagawa para sa kaharian ng Diyos, he has not yet fully apprehended Christ. Paul forgets what he has achieved so far. And yes, I will also admit na si Apostle Paul sa kanyang mga writings ay meron siyang binabalikan na kanyang nakaraan. Pero makikita ninyo kung bakit niya sinasabi at kinikwento sa sulat niya yung kanyang buhay noong nakaraan ay hindi para siya mag-dwell doon, kundi para i-encourage niya ang mga readers to move on, to press on. He did not let his mind dwell on his past achievements. Alam niyo ba yung ibig kong sabihin? Nakarinig ba kayo ng mga taong pag nag-meet kayo at nagkwentuhan parang si Ramplaka to, narinig ko na yan, taon-taon, kinikwento niya. Yung mga tagumpay niya, may mga taong ganyan Ang hilig magkwento ng kanilang tagumpay nung nakaraan. Kung minsan, tinatanong ko, anong taon yan? 1960. 1970. Lolo, 2026 na tayo ngayon Sanggol pa ako niyan diba? Pero may mga taong ganun. Pag nakipagkwentuhan o nakipagkwentuhan ka, ang ikwekwento niya ay yung kanyang achievements at tagumpay 20 years ago. But Paul did not let his mind dwell on those achievements. Hindi niya pinapalakpakan yung sarili niyang 20 years ago. He forgets. At itong pagkalimot na ito ay matatawag nating it is a continual, intentional forgetting what lies behind. Meaning,
He is not distracted by all the trophies of the past. He is able to move with joy into the future. Dahil para sa kanya, yung past accomplishments ay pabigat. Now, pag nababanggit natin yung forgetting is not a passive word, or meaning forgetting nagkaroon ka ng amnesia o ikaw ay nagkaroon na ng pagiging ulyanin. Ang totoo, it is a discipline. It is an active, continuous discipline of the mind and the heart. Kaya nga kapag tayo ay kinakongratulate, sinasabi, ang galing-galing nyo talaga. Ikaw yung pundasyon ng aming buhay. Sa mahabang panahon ay talagang kung wala ka, baon kami sa problema. Para kay Pablo, kung siya'y nakatulong at lahat ng yun, yan ay nasa likuran ko na. Bagamat di niya nakakalimutan yung nakaraan, dahil di naman siya isang taong may dementia, but Apostle Paul chose to disregard it. He forcefully rejected it. At pagkatapos, ay meron siyang binanggit na first time lamang nabanggit sa New Testament. Now, alam natin yung practice ng forgetting the past ni Apostle Paul. Now, Paul has the freedom for straining. Sa verse 13, forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead. Straining toward the future. Sabi ko nga, dito lamang ginamit ito sa New Testament. At ang ibig sabihin nito is to exert oneself to the uttermost. Panoodin na lamang natin yung mga athletes natin na sa track field. Track and field na yan, kung 40-meter dash yan. Tignan nyo, lalo kung may slow motion, tignan nyo yung kanilang mukha, yung kanilang stride, yung kanilang hakbang. At dito yung pinapakita ni Apostle Paul na para siyang tumatakbo sa isang karera na isang runner. And his eye is fastened to the finish line. Every thought, every emotion reaches out in eager anticipation of arriving at the goal or finish line. Hindi inisip ni Apostol Pablo na ang dami ko ng kontribusyon, tama na. Katunayan, ito ang nagbibigay sa kanya ng inspiration. A runner who runs with passionate perseverance ng kanyang pananampalataya kay Kristo. Kaya, pag binabasa natin yung sa Hebrews chapter 11, yung tinatawag natin ng mga tao na mayroong pananampalataya sa Panginoon, tingnan nyo ang buhay nila. Kasi pag nakita natin ang mga buhay ng mga taong nabanggit sa Hebrews chapter 11, faith is not simply a decision in the past, but faith is a running race. Akala kasi natin, may pananampalataya kay Kristo at ito'y nagsimula noong 2020 o 2010. Yun na yung pananampalataya ko. No! Sa pinapakita ni Apostol Pablo rito, faith is running a race. Faith is straining toward what is ahead. And Paul here desires to encourage the church of progress
and joy in the faith. At para tayo lumago sa pananampalataya, it requires stretching. It requires straining. It requires stretching beyond past and present accomplishments and reaching out to seize every opportunity to grow in the faith. Yung nakaraan na yun. Takbo tayo. Kaya nga, ano sinabi ni Apostle Paul? I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. I press on. At pinapakita ni Apostle Paul ang kanyang kaparaanan ng pagtakbo is characterized by forgetting and straining or stretching. Ngayon ay lalo pa niyang dinagdagan na ang kanyang focus ay ang finish line. The goal of the race. Kaya't nandun ang kanyang pananalitang, I press on. Matanda na si Pablo rito. 30 years na magmula nung magmula nung na-meet niya si Christ. Although resurrected Christ na ito, pero that was 30 years ago. Ngayon, ilang taon na si Pablo nung sinasabi niya ito? Matanda na siya. And yet, sinasabi ni Apostle Paul, I press on. Kahit hindi pa rin niya nararating, I still run the race, I press on. Bigyan ko kayo ng isang halimbawa sa Old Testament saint. Ang pangalan niya ay si Caleb. Si Caleb, noong under the leadership ni Joshua, diba, nahati ang ilog, River Jordan, kay Moses, Red Sea, kay Joshua, ay Jordan River. Bumagsak si Jericho. At na-conquer nila ang sinasabing promised land na pinangako ng Diyos kay Abraham. Ngayon, pag tinignan natin ang Old Testament passages, si Caleb, nababanggit ang edad niya. 85 years old. At nung naroon na sila sa promised land, there's one more thing that they would need to do. Kailangan nilang kalabanin ang mga nakatira doon. Hindi naman binigay ng Diyos yun na bakanting lote, bakanting lupa. May mga nakatira doon at kailangan nila yung digmain. Kailangan nilang pagtagumpayan yun. Kailangan nilang palayasin yun. Anong hiniling ni Caleb? Yung pangako ni Moses na ibibigay sa kanya. At ano yun? Yung bundok. Natandaan ba ninyo yung sa Kadesh Barnea, yung lugar na sinabi nung 12 spies na hindi natin kayang talunin yung mga nakatira doon dahil mga higante? Yun yung inihingi ni Caleb. Give me this mountain. Ilang taon siya? 85. Tingnan ninyo, babasahin ko isa-isa. Numbers chapter 32. If you have fast fingers, ay kung kaya nyo akong sabayan. Numbers chapter 32, verse 12. None except Caleb, the son of Jephunneh, the Kenizzite, and Joshua, son of Nun, for they have wholly followed the Lord. Ang gusto ko makita natin dito, pag nababanggit si Caleb, ngayon kasama si Joshua, silang dalawa yan sa Numbers. Pero pag nakita natin na binabanggit si Caleb, ang description sa kanya ay siya yung buong sumunod sa Diyos. Yun ang Number chapter 32 verse 12. Ngayon, tingnan nyo ang Deuteronomy chapter 1 verse 36. Except Caleb, the son of Jephunneh, he shall see it, and to him and to his children I will give the land on which he has trodden, because he has wholly followed
the Lord. Bata pa si Caleb niyan. Pagdating sa Joshua chapter 14, verses 6 to 8, eto na si Caleb. Wala na silang didigmain, kukunin na nila yung lugar, pero meron pang isa. Palalayasin nila yung mga nakatira sa promised land. Hindi, sabi natin hindi ka makakapulot ng 1,000 sa kalye. Hindi kailangan pagpawisan mo yan. At ganito rin yung pagkuha ng promised land. Joshua chapter 14, I would read verse 6. Then the people of Judah came to Joshua at Gilgal, and Caleb the son of Jephunneh the Kenizzite said to him, "You know what the Lord said to Moses, the man of God, in Kadesh Barnea, concerning you and me. I was 40 years old," sabi ni Caleb, "when Moses, the servant of the Lord, sent me from Kadesh Barnea to spy out the land. And I brought him word again, as it was in my heart. But my brothers," verse 8, "who went up with me, made the heart of the people melt. Yet," ang sabi ni Caleb, "I wholly followed the Lord my God." Ito si Caleb, isang tao na buong-buong sumusunod sa Diyos. 40 anyos pa lang siya noon, sabi niya. Ngayon, pagdating sa Joshua chapter 14, sa verse 9, ang sabi niya, "And Moses swore on that day, saying, Surely the land on which your foot has trodden shall be an inheritance for you and your children forever, because you have wholly followed the Lord my God." Ang ginagawa ni Caleb kay Joshua ay kanyang sinasariwa si Joshua na si Moses, sinabi ng Diyos kay Moses, at ito ang aking reward. Itong lupain na ito because I wholly follow the Lord. Joshua 14 verse 14, "Therefore, Hebron became the inheritance of Caleb, the son of Jephunneh the Kenizzite, to this day, because what? He wholly followed the Lord, the God of Israel." Meaning, Caleb followed the Lord wholeheartedly. Ano bang ibig sabihin ng he wholly followed the Lord? Meaning, there was nothing half-hearted about him. There was no sometimes yes, sometimes no. Hindi katulad ng ating dessert kaninang lilitaw, lulubog. Hindi yung masama ang mood ko. Ayoko kay Lord. Ayoko sa church. He wholly followed the Lord. And he was 85 years old nung sinasabi niya ito kay Joshua. At 85 years old, handa pa rin si Caleb makipagdigma doon sa mga naninirahan sa hinihingi niyang lugar, yung Hebron. And he went for it. 85 years old. He did not give up. Ilan taon ba mga very senior natin dito? Alam niyo kung bakit ko sinasabi ito? Kasi kadalasan na narinig natin, the Joshua of today. Ngayon, meron din tayong the Caleb of today. 85 years old. Ay handa pa rin sundin ng Diyos. Ay meron pa isang matanda. Mas matanda sa kanya na 1 taon. Ito naman sa church history. Si Polycarp. Sino ba si Polycarp? Si Polycarp ang bishop ng Smyrna. Siya ay 86 years old nung siya ay sinunog when he was burned at the stake in AD 156. Alam niyo ba yung hinahanap si Polycarp? Hindi nila makilala. Siya nagbukas ng pinto. Hinahanap si Polycarp kasi pine-persecute ang mga Christians. Siya nagbukas ng pinto. Pero yung sabing,
Oo nga, no? Nasaan ba yun? Hindi ko. Si Polycarp nagbukas ng pinto at hinahanap si Polycarp at pwede niya sabihin, hindi ko kilala. Pero sabi niya, ako yun. At pagkatapos, ang sabi nung kanyang, yung mga berdugo niya, yung papatay sa susunog sa kanya, pakiusap, ang tanda mo na. Isa lang naman ang hinihingi sa iyo, itatwa mo si Kristo. Pakinggan niyo ang sinabi ni Polycarp. And I'll quote, 86 years have I served Him. Meaning, pinaglingkuran ko si Kristo. 86 years. Pinaglingkuran ko si Kristo. And He has done me no wrong. How then can I blaspheme my King who saved me? Sinunog siya. At dalawang taong ito, kaya ako pinili, sila yung dalawang 85 years old at sila yung 86 years old. Mga kapatid, our goal. I hope na kahit sa munting sermong ito, ay magkaroon tayo ng ma-refocus tayo. At tulad ng sinabi ni Apostle Paul, I want to know Him. I want to know Him more. Kasi kung minsan, meron tayong tendency na alam ko ng lahat yan. Kaya dahil alam na nating lahat ay nanlalamig tayo. Si Pablo hindi nanlamig kahit ang dami na niyang accomplishments. And so my point and my challenge sa ating lahat ay ito, all of us who love the Lord, kung talagang mahal natin ang Panginoong Jesus, we are to run with perseverance the race marked out for us. May nakatalaga sa ating takbuhin. Ang bawat isa sa atin ay may nakatalagang takbuhin. Ang ibig ko sabihin ay merong hangganan sa atin. Ang bawat isa sa atin ay may finish line. Ang ibig ko sabihin, nakatakda na kung kailan ang buhay natin. Hindi natin alam kung kailan yun. Pero, tumatakbo ba tayong may katapatan? O tayo ay wala lang, enjoy lang sa mundong ito, lalo na kung kayo nakakaranas ng panlupang pagpapala. We are to run with perseverance the race marked out for us. At tulad ng sinabi sa Hebrews, fixing our eyes on Jesus. At dahil tayo ay nasa isang karera ng takbuhan, let us all be reminded that this race needs determination. This race needs guts and endurance to finish. Madaling tumakbo sa karera. But what matters is reaching the finish line. Yung bang sigurong nakaburol ka at ang patotoo ng mga buhay pa, ito ang taong walang kapaguran ng paglilingkod sa Panginoon. Iba-iba ang ating gifting. Alam niyo, iba-iba ang ating kaloob sa Panginoon. Pero kay gandang testimonya, ang taong ito, naghihingalo na nga, inaalala pa yung mga kaluluwang napapahamak. Kung papaano siya makapagpapatotoo. What matters is getting and reaching the finish line. And we can finish that if we keep our eyes on Jesus. And also, kapag tayo dinidisiplina ng ating Panginoon, ng ating Ama, that we accept His loving discipline,
and endure hardship without complaining and without, alam nyo, yung being embittered, yung tanggap mo yung parusa, pero ganun yung bibig mo. Alam mo yung tanggap mo, pero galit ka. Hindi. Yun yung naunawa natin. When we are being disciplined by the Lord, that is a loving discipline. Brothers and sisters, may we all be reminded, and I hope na as my first sermon ng 2026, ay tulad ni Pablo, that we need to know Christ. Kahit na matagal na tayong Kristiyano. To be like Christ. Ito ang sinabi ni Pablo. Yung sufferings ni Christ. Hindi tayo magpapapako sa krus. But because of our identification with Christ. Nung sinabi ni Pablo, di na ako nabubuhay sa sarili ko. It's no longer I who lives, but Christ who lives in me. We are one with Christ. And so to be like Christ and to be all Christ. Nasaan si Kristo sa inyong buhay? Nasaan si Kristo sa inyong ambisyon? Nasaan si Kristo sa inyong bagong taon? Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito na muli mapaalalahanan kami ng aming aim, ng aming goal ng bagong taong ito. Salamat sa buhay ni Pablo. Isang napakagandang huwaran para sa amin. Dinanawa ng paglilingkod sa inyo, bagaman napakadami niyang sufferings na pinagdaanan. Di namin nabasa ang kanyang pagiging bitter ng pagkatawag niyo sa kanya. Sa halip, kahit sa panahon ng kanyang kagipitan at panganib, naroon ang kanyang paalala sa amin, the joy of the Lord is our strength. Ito po ang aming dalangin, Ama, sa ngalan ni Jesus. Amen.